Salamat po, O Diyos, sa inyong pagmamahal po sa amin. Salamat po sa inyong patuloy na pag-iingat at paggagabay sa amin sa pamamagitan ng inyong salita at banal na Espiritu. Nandito po kami sa inyong harapan upang pag-aralan ang inyong banal na salita. Samahan niyo po kami sa oras na ito at ipakita niyo po sa amin kung ano ang maluwalhating kalooban ng Diyos na gusto mong iparating sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Okay, buksan po natin ang ating Biblia, Exodus chapter 19, verse 1. So, Exodus chapter 19, verse 1. Okay, babasahin ko po. Sa ikatlong bagong buwan, pagkatapos na ang mga anak ni Israel ay makaalis sa lupain ng Ehipto, dumating sila ng araw din yun sa ilang ng Sinai. Mula nung lumabas po sila sa bansang Egypt, hanggang dito, ikatlong bagong buwan. So, ibig sabihin, 2 buwan lumipas na, 2 buwan. Kaya, ano po ang nangyari sa loob ng itong 2 buwan? So, nakarating po sila sa pulang dagat, tapos nakatawi sila sa pulang dagat. Pagkatapos, hanggang nakarating po sila sa Mountain Sinai, so 2 months. 2 months po ay nagbiyahe po sila. So, sa una, nagpuri sila sa Panginoon, pero yung kanilang pagpupuri sa Diyos at pagpapasalamat sa Diyos ay naging complaint. Hindi po tumagal yung kanilang pusong nagpapasalamat. Sa totoo lang po yung ating emotion, yung ating feeling, so minsan masaya, minsan malungkot. So, karamihan po ay nakadepende sa kondisyon. So, yun po ang experience po natin. So, kailan po tayo masaya o kailan po tayo malungkot? So, pag may problema sa mga tao, so malungkot tayo. Pag may problema tayo sa mga sitwasyon, so malungkot tayo. Sa ganitong mga panahon ng COVID-19, so maraming tao ay nahirapan, ay nalulungkot, nabibigatan po sila dahil sa sitwasyon. So, yung prayer po natin ngayon ay sana maaga matapos ganitong panahon, sana magbago yung sitwasyon. Kaya pag maganda na po yung sitwasyon, masaya tayo. So, yun po ang ordinaryo o normal na nangyayari sa mga tao. Depende sa kondisyon, pabago-bago yung ating feeling and emotion. Ganun po yung nangyari sa kanila. Noong nakita po nila yung dakilang gawain ng Diyos, 10 salod, ibinigay ng Diyos sa mga bansang Egypt. Tapos, nung nakita nila na sumuko na si Paraon, hari ng bansang Egypt, tapos, nakalabas po sila sa bansang Egypt, nakatawi sila sa pulang dagat, masaya sila. Kaya, nagpasalamat sila sa Diyos.
Pero yung kanilang sitwasyon hindi po lagi maayos. Yung sitwasyon po ay hindi lagi ganun kaayos. So, nagbihay po sila sa ilang sa loob ng 3 araw, walang tubig. Kaya yung kanilang pagpapasalamat ay naging pagrereklamo. It takes 3 days. Tapos, nung nainom po nila yung tubig na mapait, parang sumabog na yung kanilang complaint. Nung walang pagkain, nung nagutom po sila sa pagkain, nung nauhaw po sila sa ilang, so ubos na yung kanilang pagpapasalamat, ubos na, wala na. Wala na. Dahil sa condition. So yun po ang experience po natin sa ating Christian living. Kaya, sa ganitong storya sa Exodus, doon po dapat natin matutunan yung lesson para sa atin. Okay. So anyway, nakarating po sila sa Sinai Mountain sa 3 bagong buwan. Yung Sinai Mountain, so ano po ang ibinigay ng Diyos sa kanila doon sa Sinai Mountain? Yung 10 utos. Saka dalawang mahalagang law. Yung 10 Commandments and Redemption Law. Meron din pong ibang mga detail sa maraming batas, pero parang 2 pillar. Yung 10 Commandments, tapos Redemption Law, yung Tabernacle Law. Kung paano magtayo ng tabernakulo, kung paano ialay yung animal sacrifice. Yung 10 Commandment ay bakit ibinigay ng Diyos sa atin yung 10 Commandment? So, para makilala natin ang kasalanan. Okay? So, chapter 19 from verse 16, chapter 19, verse 16. Sa umaga ng 3 araw, kumulog at kumidlat at may isang makapal na ulap sa ibabaw ng bundok. At ang tunog ng trumpeta ay napakalakas. At ang buong bayan ay nasa kampo ay nanginig. Verse 18, at buong bundok ng Sinai ay nabalot sa usok, sapagkat ang Panginoon ay bumaba sa ibabaw niyan na nasa apoy, at ang usok niyon ay pumailan lang na parang usok ng isang huruno at nayanik ng malakas ang buong bundok. So, noong bumaba ang Panginoon sa bundok ng Sinai, so ito po ay totoong nangyari. Nayanig ang buong bundok. Tapos, nasunog, nabalot sa usok, tapos may apoy, may usok, may kidlat, tapos kumulog, kumidlat, makapal na ulap. Pag makapal na ulap, malinaw po o madilim? Madilim. Nakakatakot na ito, nakakatakot. So, parang first time po nila ganitong experience. Nakita po nila kung gaano katakot, kung gaano kadakila ang Diyos. Naramdaman po nila dito yung takot sa Diyos, takot. Nayanig. Sinabi ng Panginoon kay Moises, bumaba ka, balaan mo ang bayan, baka sila ay lumampas upang panoorin ang Panginoon at mamatay ang marami sa kanila.
22, ganun din ang mga pare na lumalapit sa Panginoon ay pabanalin mo. Baka ang Panginoon ay hindi makapagpigil sa kanila. Sabi ng Diyos sa kanila, bibigyan sila ng warning. Baka, gusto nila panunuot. Okay? Tapos yung pare dapat pabanalin. Pabanalin mo yung mga pare. So, ganito po yung pananaw, ganito po yung parang hitsura ng pagbaba ng Panginoon. Nakakatakot. Kaya, sabi dito, nanginig sila, sa takot. So, takot na lumapit sa Diyos. Okay. Dahil nakita nila kung gaano kalakas ang Diyos, kung gaano kaliit sila, kung gaano kabanal ang Diyos, kung gaano kasama sila. Nakita nila yung malaking difference. Sa ating panahon, wala na po ganitong konsepto sa Diyos. Yung kanilang konsepto sa Diyos ay puro mga God is love lang, God is love. Smiling God. God is love. So, wala pong ganitong konsepto sa kanila. God is holy. Okay. God is almighty. So, doon po, chapter 20, ibinigay ng Diyos kay Moises, 10 commandment. So, alam po natin yung 10 commandment. Yung 10 commandment po ito ay para makilala ng tao ang kasalanan. Okay. So, pumunta po tayo sa Roma chapter 3. So, Roma chapter 3, Roma chapter 7, chapter 3, verse 20. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na itinuturing na ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala sa kasalanan. Okay? So, tandaan po natin ito, sa pamamagitan ng kautusan, ano po ang dumarating sa atin? Pagkakilala sa kasalanan. Pagkakilala sa kasalanan. Kung walang utos, walang kasalanan. Pero pag may batas, so doon po natin lalaman ay lumabag ako sa batas. Okay. Kaya ito po ay simula ng repentance. Okay. Kung walang batas ng Diyos, kung walang kautusan ng Diyos, walang repentance. Dahil walang mirror, walang salamin. Para makilala po natin na may kasalanan ako, marumi pala ako, masama pala ako, kailangan po natin yung salamin. Doon po salamin, nakikita po natin yung ating sariling kasalanan. Yun po yung function ng kautusan. Okay. So, tungkol sa itong mga kautusan ng Diyos, na yung pinag-aralan po natin maraming beses sa Bible seminar. So, Roma chapter 7, verse 7. Ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan ba ay kasalanan? Huwag nawang mangyari. Ganun din hindi ko sana nakilala ang kasalanan. Kung sa pamamagitan ng kautusan,
Hindi ko sana nakilala ang kautusan kung sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat hindi ko sana nakilala ang pag-iimbot kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag kang mag-iimbot. So, hindi ko sana nakilala ang kasalanan. Ano ibig sabihin? Hindi ko sana nakilala? Kung walang kautusan, kung walang law, so wala akong paraan. Walang paraan para makilala yung kasalanan. Kaya para sa tunay na repentance, dapat, ano po ang dapat gawin natin? Dapat humarap tayo sa kautusan ng Diyos at tumingin sa salamin ng kasalanan. Doon po natin nakikita yung ating sariling kalagayan. Ganito pala ako, hindi po yung iba, ako. Akala ko, okay na, o ayos na yung buhay ko. Akala ko mabait ako, akala ko mabuti yung sitwasyon ko, pero hindi pala. So yun po yung layunin ng kautusan ng Diyos. 10 Commandments. Kahit isa lang, di ba? Kahit isa lang lumabak sa kautusan, kahit isa lang nilabak sa mga kautusan, sinner na. Kahit isang beses lang. Di ba? Kahit isang beses lang, kahit isa lamang, pag nilabak po natin yung kautusan sa mga 10 utos, sinner na. Huli na. Okay. Strict. Napaka-stricto yung pamantayan ng Diyos. Kaya doon sa Santiago, chapter 2, Santiago chapter 2, verse 10. Sapagkat sinumang tumutupad ng buong kautusan subalit lumalabag sa isa ay nakakasala sa lahat, sapagkat siya na nagsabi huwag kang mangangalunya ay nagsasabi din huwag kang papatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ikaw ay lumalabag sa kautusan. Okay. Pag lumabag ka sa isa, ay nakakasala sa lahat. Okay. So, ito po yung pamantayan ng kautusan ng Diyos. So, kaya ano po ang itinuturo ng kautusan ng Diyos sa atin? Okay. Hindi ka makakaabo sa langit sa pamamagitan ng pagtupat ng kautusan. Impossible yan. Yun po ang itinuturo ng kautusan ng Diyos sa atin. Mission impossible. Huwag kang sumikap na pumunta sa langit, makarating ka sa langit sa pamamagitan ng kautusan. Hindi maaari yan. Impossible. Dapat maghanap ka ng ibang paraan. Pero sa ating panahon, sa daming mga religion, doon sa pinakamalalim na bahagi ng kanilang teaching, ano po, ang teaching po ng maraming religion, mabait ka para makapunta ka sa langit. Gumawa ka ng mabuti para makapunta sa langit. Yun po ang teaching ng maraming religion. Kahit binabanggit po nila yung pangalan ni Jesus, kahit binabanggit po nila yung mga doktrina sa Bible, pero sa dulo, ganun po yung teaching nila. Dapat mabait ka para makapunta ka sa langit. Mag-confess ka. Okay? Pero hindi po yan paraan ng Diyos. So doon po sa 10 Commandments, balik po tayo sa Exodus. So after 10 Commandments, chapter 24, Exodus chapter 24.
chapter 24, verse 7. Kanyang kinuha ang aklat ng tipan, binasa sa pandinig ng bayan at kanilang sinabi, lahat ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin at kami ay magiging masunurin. Kahit ganito po yung sabi po nila, pero hindi po sila sumunod. Hindi po sila sumunod. So, from chapter 25, ibinigay ng Diyos sa kanila isang, yung pinakamahalagang utos. Ito po yung tungkol sa tabernakulo. Yung tabernakulo. So from chapter 25, so hanggang sa katapusan ng itong Exodus, chapter 40, 25 hanggang chapter 40, so ito po yung tungkol sa tabernakulo, pinaka maraming chapters. Tungkol sa isang topic. So, baha sa panahon po ni Noe, mga ilang chapters na gamit ng Diyos? Chapter 6, 7, 8, 9. 4 chapters lang. Kahit pandaigdig baha, 4 chapters lang. Yung creation, chapter 1. Pero, yung tabernakulo ay halos 15 chapters ay nagamit ng Diyos sa paliwanag. Dahil, ito po yung tabernakulo, ito po ay simbolo ng presensya ng Diyos. Ito po yung simbolo ni Hesus Kristo. Ito po yung simbolo kung paano, ito po yung simbolo na nagpapaliwanag sa atin kung paano maligtas si isang tao. Tapos, kung paano magkipag-fellowship sa Diyos isang tao. Salvation and fellowship. So, meron po tayong idea tungkol sa salvation and fellowship sa Diyos sa pamamagitan ng itong tabernakulo. Kaya napakaraming mga lesson ay inilagay ng Diyos dito sa tabernakulo. So, hindi ko matapos ito, isang itong time, kaya hanggang next class, 2 class po ay gagamitin sa paliwanag ng itong tabernakulo. So, alam po natin yung tungkol sa, nakita po natin ganitong mga, yung picture, tabernakulo. So, dito po, inialay po nila yung mga hayop, animal sacrifice. Okay? So, ito yung court. Ito yung court. May idea po kayo kung gaano kalaki ito? 50 meters. Tapos ito, 25 meters. Yung taas, isang cubit, para mas madali, 1 cubit ay ito, di ba? Isang cubit. Para mas madali, 50 centimeters. Ganun po yung gagamitin po natin yung measure. So ito po 2.5 meters. Okay. Kaya 50 cubits yung ito yung lapat, yung haba 100 cubits. Tapos yung taas ay 5 cubits. Ito yung entrance, yung gate, door, mga halos 10 meters. Ito yung altar of burnt suffering. Ito po yung bronze laver. Ito po yung holy place. Okay? So, parang mas secret place. May cover. Yung holy place, pagpasok dito, holy place, tapos
most holy place. Parang ganito po yung design. Okay? Yung ito, 100 cubit. So, metro, ilang metro? 50 meters. Ito yung 50 cubit, 25 meters. Malaki ba? Mas malaki kay dito? 50 meters. Parang mas mahaba sa main covered court. Okay? 50 meters. Okay? Pero yung lapat, mas maliit yung lapat. 25 meters. So, ito yung altar. Tapos, bronze laver ito. Sa loob ng sanctuaryo, so sa holy place, may golden lampstand dito, tapos table of showbread dito, altar of incense dito, tapos most holy place, dito po may Ark of Covenant. Okay. Kaya magmula sa labas, yung sa labas, yung ordinaryong place, pero pagpasok po tayo sa loob ng itong tabernakulo, mas holy, pabanal na pabanal. Okay? Kaya yung pinaka yung banner na yung lugar ay most holy place. Holy of the holies. Most holy place. Ano pong ibig sabihin most holy place? Presensya ng Diyos. Most holy place. Kaya, paano papasok doon sa most holy place, yun po ang paraan kung paano makalapit tayo sa Diyos. Kung paano. Tapos, dito po tayo may idea kung ano ang kailangan para makalapit po tayo sa Diyos, kung paano, ano ang kailangan para makalapit po tayo sa Diyos, para makipag-enjoy ng fellowship sa Diyos. Ito yung tinatawag na holy furniture, o holy utensil o holy furniture. So, meron pong meaning sa bawat item. So, una, yung court. Okay? Yung yung boundary, outline, court. So, meron pong pillar, yung poste, 60 na poste. Tapos, yung tela po ay, so, ginamit, yung fine, yung woven, yung linen. Exodus chapter 27. So, pumunta po tayo sa Exodus chapter 27, verse 9. So, gagawin mo ang bulwagan ng tabernakulo. Bulwagan. Sa gawing timog, ang bulwagan ay makakaroon ng mga tabing ng hinabing pinong lino na may 100 siko ang haba sa isang tagiliran. Yung 100 siko, di ba, 100 cubits, yun po yung haba. Kaya from verse 9, so ito po yung mga design ng yung court of the tabernacle. So meron pong mga simple yung meaning dun sa material. Para mas maintindihan po natin yung lesson, para mas kuha po natin maraming lesson dito sa tabernakulo, kailangan po natin malaman yung meaning ng color o meaning ng material. So, una po sa lahat, ano po yung meaning ng color white? Yung color white, pag nakita po natin yung color white, yung holy, holiness. O sinless, yung holy. Yun po yung meaning ng color white. So, yung color, yung red. Ano po yung meaning ng red?
yung sacrifice ni Jesus. Yun po yung meaning ng color red. Yung pula. So, meron din po yung meaning sa mga materials. So, halimbawa, yung bronze, yung tanso. Ano po yung meaning ng tanso sa Bible? Pag nakita po natin yung material na tanso sa Bible, ano po yung meaning? Punishment. Okay? Punishment. So, dun po sa Numbers chapter 21, pumunta po tayo. Ilagay po natin yung tali dito. Numbers chapter 29. Verse 9. Numbers chapter 29. 21 verse 9. Magmula verse 8, babasahin ko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng isang makamandak na ahas at ipatong mo sa isang tikin. Bawat taong nakagad ay mabubuhay kapag tumingin doon. Kaya si Moises ay gumawa ng isang ahas na tanso at ipinatong sa isang tikin. At kapag may nakagat ng ahas at tumingin ang taong yun sa ahas na tanso ay nabubuhay. Dahil po sa kasalanan po nila, ano po yung kasalanan nila? Complain again. Complain na naman. Kaya, so, yung ang ginawa ng Diyos, dahil sa kasalanan po nila, yung chapter 6, ang Panginoon ay nagsugo ng mga makamandak na ahas. Okay? Isinugo ng Diyos sa kanila yung ahas. So, nagkagat po sila at namamatay. Okay? So, alam natin po yung meaning ng ahas. Ano po yung meaning ng ahas? Satanas. Okay? Kaya yung mga taong Israelita dito na nagkagat ng ahas at namamatay ngayon, ay ito po ay simbolo ng mga makasalanan. Katulad po natin ay nakagat po tayo ng satanas, ng kasalanan, ay kumakalat naman yung mga lason sa ating katawan. Kumakalat na yung lason ni satanas ngayon ng kasalanan at mamamatay patungo sa kamatayan. Yun po yung kalagayan ng makasalanan katulad po nila. Ahas, nakagat ng ahas. Pero ano po yung solution ng Diyos? So, gumawa ka ng isang aso. Ay, aso? Ano po? Ahas. Hindi aso. Gumawa ka ng isang ahas, tapos ipatong sa yung saan? Tikin, isang matas na, di ba, yung parang poste. Doon, ipatong yung ahas. Sino mang tumingin sa ahas na yon ay mabubuhay. Sino mang tumingin sa ahas. So, nabanggit po ito ni Jesus, di ba? Nabanggit po ito ni Jesus. Okay? Sa John chapter 3. Okay? So, ano po yung meaning? Na ahas na ipinatong, nakapatong sa taas ng tikin. Tapos na yung punishment. Okay? Namatay na si ahas doon, di ba? Namatay na si ahas doon. Naparusahan na si Satanas. Tapos na yung punishment. Yun po yung meaning doon. Sino mang tumingin doon ay mabubuhay. Pagtingin sa ahas ay meaning pananampalataya kay Jesus. Sino mang tumingin sa ahas, sino ang tumitingin sa ahas? Yung mga may pananampalataya. Yung mga walang pananampalataya ay hindi tumitingin sa ahas. Ay, bakit kailangan tumingin sa ahas? Kailangan gamot. Kailangan ko yung gamot. Kailangan ko yung doktor, gamot. Yung pagtingin sa ahas ay walang kwenta. Lahat po ng mga ganong mga isip ay patay na. Pero, lahat po ng mga tumingin sa ahas na may pananampalataya ay gumaling na.
Yun po yung simbolo ng salvation. Salvation through faith. So, naipatong na ahas ay si Jesus naparusahan sa halip natin. Naparusahan na. Tapos na yung parusa. Yun po yung meaning ng tanso. Okay? Tanso. Kaya pag nakita po natin yung tanso, meron pong ganong meaning. Balik po tayo sa Exodus. Tapos, kaya yung material po ng socket saka yung pegs ay bronze, yung tanso. Tapos yung material na naman ng hooks saka yung bands. Exodus chapter 27. Verse 10. Mga baras na sabitan ng mga iyon ay pilag, yung sabitan. Okay? Yung kawit ng mga haligi. Okay? Yung kawit ng mga haligi as sabitan, baras na sabitan ay yung pilak. Okay? Yung pilak, ano po yung meaning ng pilak? Pag nakita po natin yung silver sa Bible, silver, yung pilak po ay may meaning ng redemption. Redemption. So chapter 30, Exodus chapter 30. So verse 11. Chapter 30, verse 11. Ang Panginoon ay nagsalita kay Moises ng sinasabi, pagbilang mo sa mga anak ni Israel, magbibigay ang bawat isa sa kanila ng pantubos ng kanilang sarili sa Panginoon kapag yun binibilang sila upang wag makaroon ng salo sa gitna nila kapag iyong binibilang sila. 13, bawat mapapasama sa pagbilang ay magbibigay nito kalahati ng isang sikulo ayon sa sikulo ng sanktuaryo. Ang isang kilo ay 20 gera. Kalahating sikulo bilang handog sa Panginoon. So, yung sikulo po ito ay yung pilak. Ito, yung tinatawag po ito, yung ransom money. Ransom money, ito po ay pilak, yung silver. Kaya alam na ito po yung mahalaga. So lahat po ng mga socket sa bawat haligi ng court, haligi ng sanctuaryo, lahat po ng mga socket sa ilalim, sa baba ng haligi ay yari sa pilak, silver. So, mga next session, yun po yung uulitin ko po. So, yun po yung court. Okay? So, parang boundary po ito. Yung meaning po ng court, ano po yung meaning ng court? Boundary yan, boundary. Boundary ng sa pagitan ng salibutan at yung holy place, boundary. Kaya hindi pwede basta-basta pumapasok sa sanctuary po ito. Hindi pwede. Ano po yung taas? Gaano kataas? 2.5. Okay? 2.5 meters. Mataas po yan, di ba? 2.5. Kung ganun kataas, pwede tumingin sa loob? 2.5 meters. So, ganito po yan. Kaya mahirap, hindi pwede tumingin sa loob. Kaya yung mga nasa labas ay walang silang idea kung anong nangyari sa loob. 2.5 meters.
Ah, tapos yung gate, Exodus chapter 27. So verse 16. Sa pintuan ng bulwagan ay makakaroon ng isang tabing na may 20 siko na ang tela ay asul, kulay ube at pula. At hinabing pinong lino na ginawa ng mambuburta. Ang mga haligi ng mga yun ay 4 at ang mga patungan ng mga yun ay 4. So, ito po, medyo malaki po yung bulwagan. Yung bulwagan, ano po yung bulwagan? Screen, di ba? Screen. Mga curtain parang bulwagan. Ano po sa yung example ng bulwagan? Mga curtain or screen? May example dito sa labas? May bulwagan ba sa bahay? Pero may idea po kayo, bulwagan. Kung ano po ang bulwagan. So, pintuan ng bulwagan ay makakaroon ng isang tabing ng may 20 siko. Okay. So, 20 siko. Halos 10 meters. 20 siko. Malaki po siya o hindi? Malaki. So, ibig sabihin, open po yung gate para sa lahat ng mga sinners. Open yung gate. Yung gate, pag maliit lang siya, so mahirap. Kaya, so, parang, ito po yung parang welcoming signal ng Diyos sa mga tao. Pumarito kayo dito. Lahat ng mga nabibigatan at nahirapan na may kasalanan, so pumasok ka dito. Welcoming meaning. Yung screen po, ito, yung pintuan, ay isang tabing. Tabing na may, so yung tela, 4 colors, di ba? Nakita po natin dito, 4 colors. Una, asul, blue. Pangalawa, kulay ube. Tapos, pula. Tapos, pinong lino. Okay? Hinabing pinong lino. Yung kulay po ay yung puti. Okay? Puti, white. Okay? So, paulit-ulit makikita mo ito yung combination ng itong 4 na color sa ibang bahagi ng sanctuaryo. Kaya, ito po yung tandaan po natin. Yung kulay blue, ano po yung meaning? Blue po ay kulay ng sky. Sky. Kaya, sky. Yung 4 colors dito ay shadow ni Jesus Cristo. So, yung sky, yung blue ay meaning God, Jesus is Son of God. Son of God. Yung purple, yung kulay ube, ano po yung meaning ng kulay ube? Yung noble color yan, noble color. Yung kulay ube, yung pinong lino. Kanino, ano po yung mayamang, yung rich man, nagsuot po siya ng kulay ube at yung pinong lino. Kulay ube, yung noble color. Lalo po, yung kulay ube ay simbolo ng yung authority ng hari, yung king. Okay. Kaya nung nahuli po si Jesus, anong garment, anong kulay ng yung tela ay isinuot nila kay Jesus? Yung purple. Purple. Yung king's color, purple.
Tapos yung pula, sa English Bible, yung scarlet, yung pula. Yung pula meaning suffering. Yung blood color, suffering. So, suffering Jesus, yung servant, bilang isang alipin. So, si Jesus came into this world as a servant Lord. So, pangapat po ay fine woven linen. Okay? So, sinabing pinong lino, ito po ay simbolo ng yung purity, yung clean, holiness. Kaya, pumarito si Jesus bilang isang tao, pero may kasalanan po siya? Wala. Sinless man. Yun po yung meaning ng yung fine lino. Okay? Sinless man. So, kung titignan po natin yung Gospels, 4 na Gospel, di ba, sa Bible? Gospel of Matthew, Mark, Luke, John. So, yung 4 Gospel, ito rin po yung nagliliwanag sa itong 4 na bahagi ni Jesus. Yung Gospel of John, so ano po yung focus dun sa Gospel of John? Si Jesus is Son of God. Gospel of Sky. Okay? Gospel of Sky. And focus of ni Matthew, ano po yung focus ni Matthew sa kanyang Gospel? Jesus is King. Hari siya. Jesus is the King. King Gospel. Gospel of King. And focus ni Mark, ano po yung focus ni Marco kay Jesus? Jesus is servant. Servant. Gospel of servant. And focus of Luke. Ano po yung focus ni Luke sa kanyang gospel? Jesus is man. Jesus is man. Kaya mahalaga po yung itong 4, yung katangian po ni Jesus na napatunayan sa so parang ganito po, isang bagay, front view, tapos side view, right side view, yung left side view, rear view. So 4, para mas makompleto yung pagkuha ng image, yung idea, kailangan 4 side. Okay? Kasi pag front view na lang, baka walang idea sa likod kung anong nasa likod. Kung front and rear view na lang, baka kulang yung pagkaunawa tungkol sa side view. Ano po yung nasa side? Anong nakikita galing sa ganan at kaliwa. Kaya para makompleto yung pagkaunawa natin tungkol kay Jesus, may 4 gospel sa Bible. Ganun din po yung meaning dun sa gate. Okay? Tapos yung alam po natin yung meaning ng gate. Okay? Si Jesus is the gate. John chapter 10. John chapter 10 verse 9. Ako ang pintuhan, ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas at papasok at lalabas at makakatakbo ng pastulan. Verse 7 na naman, kaya muling sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuhan ng mga tupa. Ako ang pintuhan. Sabi ni Jesus, I'm the gate, I'm the way, I'm the life, I'm the truth. So, sa tabernakulo, isa lang yung gate, di ba? Isa lang po yung gate. Ito, yung gate po dito ay from east, okay? Ito west, okay? Ito north and south. So, yung east,
Yung sun rising side. Okay? Yun po yung position ng gate. Rising sun. Kaya, pero sa ating panahon, daming mga gate. Sabi nila, ako rin yung gate. Ako rin. Sobrang daming mga gate. Ginagawa po nila, kaya nalilito po yung mga tao. Ano ba talaga yung tunay na gate? Pintuan. Kailangan mag-ingat, baka papasok sa impyerno. Pero kung isa lang yung gate, so sigurado na papuntang langit si Jesus. Pag pumasok po tayo kay Jesus, sigurado na papuntang langit. Pero sa ating panahon, daming mga ibang uri ng gate. Okay? Gate ni Maria, gate ni Santas. Okay? Maria, please pray for me. Mga santo, please pray for me. Okay. Di ko naintindihan bakit ganun po yung naging ganun ng mga sistema po nila. Si Jesus lang yung gate. Dapat pumasok kay Jesus. So, pagkatapos ng gate, pagpasok po sa gate, ano po ang nakikita? Yung unang nakikita, yung altar of burnt offering. Okay? Altar of burnt offering. Ito po yung unang makikita. Okay? Altar of burnt offering. So, Exodus chapter 27. Verse 1. So, ano po ang nangyari dito sa altar? Ay, may misspell po. Sorry. So, dito. Altar. Okay. Dito po sa altar, burnt offering, sinusunog yung handog pangkasalanan, sinusunog. Okay. Medyo malaki po siya. Okay? 25 meters, yung taas, 1.5 meters. Malaki siya. Kasi dito po ay sinusunog yung mga hayop. Yung material po doon ay acacia. Yung chapter 27 verse 1, gagawin mo ang dambana na yari sa kahoy na acacia na 5 siko ang haba, 5 siko ang luwag. Ang dambana ay gagawin, parisukat ang taas nito ay 3 siko. Verse 2, gagawa ka ng mga sungay para dito sa ibabaw ng 4 na sulok niyon. Ang mga sungay ay kakabit nito at iyong babalutin ito ng tanso. Kaya yung material po ay acacia tree. Tapos, ano po yung coating? Tanso, yung babalutin mo ito ng tanso. Meaning po ng tanso ay yung punishment. Yung material, ibig sabihin, yung dito po sa altar ay natutupad yung punishment. Yung pagsunog, yun po yung punishment. Ito po yung nangyari kay Jesus. Nahirapan po siya, ay naparusahan po siya sa halip na tayo dito sa altar. Okay. Kaya acacia ay yung kahoy ay simbolo ng humanity of Jesus. Acacia, pero
binabalot ng tanso. Yung burnt offering meaning sacrifice of Jesus. Yung cross of Jesus. Yung burnt offering. Yung horns, 4 na salok. Yung sulok, may horn, sungay. Yung parang dito po sa four corner, so may sungay. Ano po yung meaning ng sungay? Pag-isipin po natin yung sungay, ano po yung pumapasok sa isip? Yung sungay, may power. Okay? May power. Halimbawa, sungay ng karabaw. Malakas o hindi? Malakas. Yung sungay ay power. Hindi, madali ba mabunot? Mabubunot yan? Hindi po. Tapos ginagamit po nila yung sungay sa mga pagkikipaglaban. Kaya sungay ay may power. Meaning po ng power. Kahit nahirapan si Jesus, na parusahan si Jesus, pero doon po sa gospel, may power ng Diyos. May power ng Diyos. So Roma chapter 1, pumunta po tayo sa Roma chapter 1. Verse 16. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una sa Hudyo at ganon din sa Griego. Doon sa ebanghelyo, may kapangyarihan ng Diyos, may power. Okay? 1 Corinthians chapter 1 verse 18, parehong meaning. Sapagkat ang salita ng cross ay kahangalan sa mga napapahamak, unit sa atin na inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ano po yung kapangyarihan ng Diyos? Kapangyarihan ng Diyos ay walang iba, yung cross. Yun po yung kapangyarihan ng Diyos. Yung altar ng burnt offering, ito po yung simbolo ng cross. Dahil doon po sa cross, namatay si Jesus. Dito po sa altar of offerings, dito po namatay yung mga hayop. Ganoon din po. Saan po namatay si Jesus? Doon sa cross. Kaya yung cross po ay altar ng burnt offering. Doon po nasunog si Jesus. Dahil sa ating mga kasalanan. Yun po yung power of gospel. Yung cross ni Jesus, yung salita ng cross, Ebanghelyo. Ebanghelyo ay salita ng cross. Tama po ba? Ebanghelyo ay salita ng cross. Namatay si Jesus sa cross para sa ating mga kasalanan. Nasunog po siya. Binugbog siya. Kaya Isaiah chapter 53 verse 5 to 6, alam po natin yung verse, yung talata ito. Siya ay nasugatan dahil sa ating mga kasamaan. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasalanan. Ipinataw sa Kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, ay sa pamamagitan ng Kanyang mga latay, gumaling tayo. Kaya yung cross po ay altar of burnt offering. Tapos, di ba may apoy? Burnt offering, may apoy doon. So, dapat hindi tumigil, hindi mamatay yung apoy doon. So, bumalik po tayo sa Leviticus chapter 6. So, Leviticus chapter 6, verse 12. Ang apoy sa ibabaw ng dambana ay pananatiling nagdiningas doon. Hindi ito papatain. Ang pare ay magsusunok ng kahoy sa ibabaw niyon tuwing umaga at aayusin niya sa ibabaw na niyon ang handok na kanyang susunugin. At kanyang susunugin ito kasama ang taba ng mga handok pagka
pangkapayapaan. So, pananatiling nagniningas doon. So, dapat hindi patay yung apoy. Lagi may apoy doon sa altar. Kaya tuwing umaga, kaya dito po sa tabernakulo, so 2 beses sa isang araw may may offering, 2 beses. Tuwing umaga, tuwing hapon. Okay? Tuwing umaga, tuwing hapon, 2 times a day. 2 times a day, so naghandog po yung mga hari ng mga hayop. Kaya lagi may apoy doon, lagi may apoy. So, kaya yung apoy doon ay, so nung nagkaroon po ng parang inauguration ng itong tabernakulo, galing po sa Diyos, dumating na po yung isang apoy. Okay. Levitico chapter 9. Levitico chapter 9, verse 22. Pumasok sina Moises at Aaron sa tuldang tipanan at sila ay lumabas at binasbasan ng bayan at lumitaw ang kaluwalhatian ng Panginoon sa taong bayan. 24, lumabas ang apoy mula sa harapan ng Panginoon at tinupog ang handok na sinusunog at ang taba sa ibabaw ng dambana. Nang makita yon ng buong bayan, sila ay nagsigawan at nagpatirapa. So, saan po galing yung apoy dito? Mula sa harapan ng Panginoon, lumabas yung apoy. Yun po. So, kahit dati, nagsimula na yung mga handok, yung paghahandok ng, pagsusunog ng handok, so ginawa nila noon pa. Pero dito po, lumabas na yung apoy mula sa harapan ng Panginoon. Kaya magmula dito, yung apoy na ito ay dapat tuloy-tuloy manatili. Hindi pwede magamit yung ibang apoy. Dapat ito ay tuloy-tuloy gamitin po nila. Kasi 24 hours, tuloy-tuloy, dapat nasusunog yung handok. Dapat nagniningas yung apoy. Pero isang beses, chapter 10 verse 1. Nung sina Nadab at Abihu na mga anak ni Aaron ay kumuha ng kanyang-kanyang suuban at nilagyan ng apoy. At mga ito ay pinatungan ng insenso. Sila ay naghandog sa harapan ng Panginoon ng ibang apoy at hindi niya iniutos sa kanila. At lumabas ang apoy sa harapan ng Panginoon, nilamon sila at namatay sila sa harapan ng Panginoon. Sino po ito dalawa? Nadab at Abihu. Anak po sila ni Aaron. Panganay, pangatlo sila. 2 pong anak ni Aaron. So, sila po in charge ng handog ito. Sila, kasi yung Levite sila. Okay? High priest po sila. High priest. In charge po sila ng handog ito. Ang problema, na rinig po nila yung instruction. So, hindi pwede magamit yung apoy galing sa iba. Pero ano po yung ginamit nila? Ibang apoy na hindi niya iniutos sa kanila. Ibang apoy ginamit nila. Kaya anong nangyari? Pinatay sila ng Diyos. Nilamon sila ng apoy ng Diyos. Lahat po ng mga gawain sa church, gawain sa harap ng Diyos ay dapat ayon sa Bible. Ayon sa
kalooban ng Diyos. Kung idagdag dito yung ating sariling isip, sariling idea, so hindi po yan tinatanggap ng Diyos. Tapos, tinatabi tayo ng Diyos. Tabi ka, bakit hindi ka sumunod sa aking kautusan? Kaya dapat mag-ingat po tayo sa lahat ng ating mga ginagawa sa harap ng Diyos. Sa lahat ng ating mga gawain sa loob ng church, iglesia ng Diyos. So, dapat mag-ingat po tayo. Ito ba galing sa aking sariling isip? O ito ba yung kalooban ng Diyos? Kayong dalawa po ito, kahit maliit lang ba kayo po ito, pero so nilamon sila ng apoy ng Diyos. So, doon po sa altar ng burnt offering, meron po tayong ganitong mga lesson. Yung altar ng burning offering ay simbolo ng cross ni Hesus Kristo, sakripisyo ni Hesus Kristo. So, yun po yung pinakaunang nakikita, yung pinakaunang yung lakaran, yung daanan doon sa tabernakulo, sakripisyo ni Jesus. Ito po yung salvation. Ito po yung simula. Dito po simula ng fellowship sa Diyos. Yung apoy po doon sa altar ay dapat manatiling, masusunog. Okay? Hindi pwede patay. Pero dapat yung apoy ay galing sa Diyos. Hindi po pwede gamitin yung ibang uri ng apoy. Pagkatapos ng altar ng burnt offering, so yung ano po yung next? So bronze laver. Ito po yung kasunod. Ito yung altar, ito yung bronze laver. Hindi po nakasulat sa Bible yung size. Ito lang walang size nakasulat sa Bible. Lahat ibang mga furniture utensil, meron pong exact na size nakasulat sa Bible. Mga ilang cubit, ganito. Pero yung labor ito, walang size. Okay? Balik po tayo sa Exodus chapter 30. Verse 17. Ang Panginoon ay nagsalita kay Moises, gagawa ka rin ng isang palangganang yari sa tanso, palangganang yari sa tanso na may patungang tanso upang panghugasan. Iyong ilalagay ito sa pagitan ng tuldang tipanan at ng dambana. Iyong sisidlan ito ng tubig. 19:20, si Aaron at ang kanyang mga anak ay maghuhugas doon ng kanilang mga kamay at ng paa. Kapag sila ay pumapasok sa tuldang tipanan, maghuhugas sila ng tubig upang sila ay huwag mamatay. O kapag sila ay lumalapit sa dambana upang maglingkod, upang magsunok ng handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Okay. Kapag pumapasok po sila sa tuldang tipanan, di ba? Pasok sa loob ng sanktuaryo, tuldang tipanan. Kapag lumalapit sila sa dambana upang maglingkod at magsunok ng handog, dapat maghugas muna. Maghugas ng kamay at paa. Okay? Washing muna. Bago mag-ministry ka, washing muna. Okay? Ito po yung mahalagang lesson dito. Okay. Washing. Ano po yung meaning ng washing? Holiness. Holiness. Clean and holy. Bago magtrabaho tayo sa gawain ng Diyos, bago mag-ministry sa dambana, magsunok ng mga handog
dapat maghugas muna. Bago pumasok sa toldang tipana, fellowship doon sa loob. Holy place, most holy place, yun po yung fellowship sa God, sa Diyos. Pag may kasalanan, pag marumi yung kamay at paa, pagpasok doon, ano po yung mangyayari ayon sa Bible? Patay. Okay. Papatay. Upang sila ay huwag mamatay. Maghugas muna. Ito po yung mahalagang lesson. Kahit ligtas na po, kaya yung salvation ay washing, so through blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. So blood is washing. Okay. Sin washing. Kahit ligtas na po tayo, araw-araw, lumalakad tayo sa itong salibutan, di ba? Lumalakad tayo sa salibutan. Kaya yung ating paa, madudumi o hindi? Madudumi. Okay? Kaya dapat araw-araw kailangan yung washing, a daily washing. Sa pamamagitan ng words of God. Yung tubig po dito sa labor, tubig ay words of God. Sa ating panahon, yung meaning po ng water ay words of God. Tapos, yung high priest. Okay? Sino po yung high priest ngayon? Si Jesus muna, pinaka-high priest. Tapos, sino pa yung high priest? Yung mga Christian. Yung mga ligtas na Christian ay high priest. Okay. Kaya dapat pumasok po tayo, dapat magkipag-fellowship po tayo sa Diyos at magsunok ng handog ng ating sarili bilang burnt offering sa Diyos. So, kailangan maghugas ng kamay at paa. Araw-araw, habang nabubuhay pa tayo sa mundong ito, hindi po natin maiwasan yung dumi ng salibutan, kamay at paa. Kailangan maghugas. Revelation chapter 1. So Revelation chapter 1, verse 6. At ginawa tayong kaharian, mga pare sa kanyang Diyos at Ama, sumakanya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailanman. Amen. Ginawa tayong hari, ginawa tayong mga pare. Yung position po ng Kristiyano ay king, hari, sa harap ng Diyos, tapos pare tayo, yung priest. Okay, priest. Isaiah chapter 52. Isaiah chapter 52 verse 11. Kayo'y humayo, kayo'y umalis doon. Huwag kayong humipo ng maruming bagay. Kayo ay lumabas sa gitna niya. Kayo ay magpakalinis, kayong nagdadala ng mga sisidlan ng Panginoon. So ito po yung lalo po inaasa po ng Diyos sa mga nagdadala ng sisidlan ng Panginoon. Okay? Yung mga in charge ng ministeryo, sabi ng Diyos, magpakalinis ka. Magpakalinis. Humayo ka dyan, umalis ka dyan, sabi dito. Umalis ka dyan sa maruming bagay. Huwag kang sumali sa mga maruming ginagawa nila. Huwag kang sumali. Umalis ka dyan. Separate it. Okay? Pare tayo sa harap ng Diyos. Priest tayo sa harap ng Diyos. Levite tayo sa harap ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, magpakalinis ka. Kaya sa pamamagitan ng water po ay ano po? Words of God. Water, words of God. So, balik po tayo sa Exodus chapter 38.
Exodus chapter 38, verse 8. Kanyang ginawang hugasang yari sa tanso at ang patungan yun ay tanso mula sa mga salamin ng mga babaeng lingkot na naglilingkod sa pintuhan ng tuldang tipanan. Okay? Ano po yung materials ng itong labor? Tanso. Pero yung meaning po ng tanso dito ay may ibang meaning. Hindi po ito ay ito po ay galing sa salamin ng babae. Kasi shiny yan, di ba? Shiny. Kaya doon po nakikita yung mukha. Kaya yun po yung ginamit ng babae sa panahon po nila dahil wala pa silang mga salamin po natin, mirror. Okay? Yung mirror, yung salamin, yung glass mirror, medyo malinaw na po, di ba? Malinaw na. Pero sa panahon po nila, meron po ba ganong mga glass mirror? Wala pa po. Kaya yung babae, yung kababaihan, ano po yung ginamit nila? Yung pa tanso, parang shining tanso, glossy tanso. Doon po, nakikita po nila yung sarili. Yung mirror po, salamin, pang ano po ito? Pang ano? Pang beauty. Okay? Pang paganda ito sa mga babae. Okay? Kaya yung mga babae, so, meron po silang ganitong mga salamin. So, pang beauty, pang paganda ng sarili. Pero ito po ay ginamit nila sa paggawa ng labor. Kaya wala silang sariling salamin. Okay? Ginamit niyan para sa Diyos. Yung physical na beauty, so mahalaga. Physical na beauty, yung appearance. Mahalaga. Pero ano po ang mas mahalaga? Yung spiritual na beauty. Mas mahalaga. So, yun po yung lesson po dito. Yung salamin ng mga babae ay ginamit para sa paggawa ng labor tanso. Okay. 1 Peter chapter 3. 1 Peter chapter 3 verse 3. Ang inyong kagayakan ay huwag maging panlabas na pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng ginto o pagbibihis ng maringal na damit. Sa halip, ang panloob na pakatao na may kagandahan walang paglipas, na isang mahinhin at maamong espiritu na napakahalaga sa paningin ng Diyos. Anong uri ng beauty? Anong uri ng kagandahan ay mas mahalaga sa harap ng Diyos? Beauty sa labas o beauty sa loob? Sa loob. Yung kalagayan sa labas, yung hitsura, mahalaga po. Pero yung kalagayan ng ating spirito sa harap ng Diyos, mas mahalaga. Okay. Kaya worldly beauty and godly beauty. Yung ating panlabas na pagkatao ay pinapaganda po natin sa pamamagitan ng maraming bagay. Pero yung ating panloob na pagkatao, papaano natin gandahan po natin ito. So, walang iba, words of God. So, yung walang measure, walang sukat na ito, ibig sabihin, unmeasurable washing power, unmeasurable love, unmeasurable grace of Jesus, grace of God. So, washing muna bago tumaan sa ministry. Tapos yung material po ng itong bronze laver ay galing po sa salamin ng babae. Okay? Ng mga babae. Kung wala pong sacrifice ng mga babae, papaano makuha po yung salamin para sa itong bronze laver? Okay? Kaya hanggang dito lang po ngayon. So mga next session po
ay papasok po tayo sa loob ng yung sanctuaryo, holy place. Paano yung holy place, yung mga furniture sa loob, yung lampstand, yung table na may tinapay, mga altar of incense. Tapos yung pinaka-highlight, ano po? Most holy place. Ano po ang sa loob ng most holy place? Kasi po, ito po yung napakahalagang illustration na nagbibigay po sa atin kung sino si Jesus. Tapos kung ano ang kaharian ng Diyos. Dahil ito po ay parang illustration and simbolo, ito po ay mangyari sa langit. Okay, let's pray together. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Nakita po namin kung gaano kaganda ang lugar ng presensya ng Panginoon. Nakikita din po namin maraming mga lesson na inilagay niyo po sa mga paggawa ng mga bagay para sa tulda ng tipan at sanctuaryo ng Diyos. Tulungan niyo po kami upang magpakalinis po kami sa bawat isa. Nawawalang anumang kulang sa aming ministeryo at sa aming mga pakikitungo sa inyo. Kung meron po kaming mga bagay na hindi karapat-dapat bilang isang anak ng Diyos, tulungan niyo po kami upang maitapon po namin at bumalik po kami sa fellowship sa Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ipinakatiwala po namin sa inyong makapangyarihang kamay ang aming natitirang panahon sa mundong ito. Gabayan niyo po bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.